Welcome back to 9mm TV. This is Stone Cold Angel. Kamusta ba mga kosa? For today's episode, this is a Halloween special of 9mm TV. We're gonna be reacting to Lovingly Yourself in the movie. This is a four-part movie. We're just gonna be reviewing the first part, which is entitled Akin ang Walang Diyos, starring the late Julie Vega, Connie Reyes, Anita Linda, and others. Before we start, please hit the like and subscribe button to help us grow our channel. And without further ado, let's go. Minsan, kung alin pa ang totoo, kung ano pa ang tunay na nangyari, siyang mahirap paniwalaan. Narito ang isang kasaysayang susubok sa inyong pananalig at pananampalataya. Naganap sa lugar na yon. Ano ba ang ginagawa mo riyan? Nagdarasal ka na naman. Hindi ho, sinara ko lang mga bintana. Ay, bakit? Anong oras na ba? Sandali lang ho, titignan ko. Huwag na. Teka. Huwag mo na lang ako na inumin at nagsisikip na naman ang dibdib ko. Pera nga ho ng posporo, sandali. Sisindal mo na naman ang altar. Ah. Inumin ko. Baka ho abutin ng bagyo ang mga inay, itay. Oo. Walang bagyo. Siguro may kinakasal na namang mga impakto. Kaya pati panahon ay nagkakaloko-loko. O sige, matulog ka na. At ako na mag-aabang sa kanila. Total, gamot ko naman ang binili. Salubungin ko ho kaya sila. O, ikaw lang bahala. Bakit? Ida! Ida, bitawan mo ang kapatid mo! Di wala! Tanggalin mo kami na sa lipo! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Ang lakas na
tanungin nyo. Eh kayong dalawang pumunta sa bayan. Nagtataka nga ako kung bakit una-una pa kayo sa pag-uwi. Inulit-ulit ko na naman sa'yo. Inabot kami ng malakas na ulan, sumilong kami sa simbahan. Nung dumatag ang dilim, ayun, nagpaalam ang anak mo at mayroon daw bibilin. Dinala pa nga ang payong ko eh. Aba, hindi na nagbalik. Ang dami-dami naman lugar na masisilungan doon. Simbahan pa ang pinili-pili nyo. Nagkita nga raw sila ng Cheng Diding kagabi, di ba? Doon nga raw nagpalipas ng gabi ang nanay. Alam ko, yun nga ang kinabubuisit ko eh. Kampanting-kampanting natutulog siya roon. Samantalang ako, nagkakabuhol-bulang hindi ko sa paghihintay sa kanya. Sa pinibili kong gamot. Nandito na nga ho mga gamot ninyo eh. Hindi naman ho yun ang problema natin ngayon eh. Si Ida na ho. Eh ano ang gagawin ko? Kung siya'y napaglaruan ng mga laman lupa. Diyos ko, Basyong. Magilabot ka sa sinasabi mo. Diyos ko, Diyos ko. Manong tigilan mo na ang kadyo, Diyos ko. Nabibingin ako. Aba, saan ka pupunta? Mag-almusal na tayo. Magahin ka muna. Bago ako tumawag ng kakain. Ikaw na nga mag-ahin, anak, at titignan ko kung gising ng kapatid mo. Dali mo, halika! Bakit, Basyong? Ano nangyayari sa'yo? Uh, the reason I blurred this out is because it's a head of a dog. I'm not quite sure if it's a dummy dog or it's a real head of a dog. Way back kasi nung 1980s, hindi pa masyadong implemented ang animal cruelty law sa Philippines. So, I'm not sure if this is a real dog or just a dummy dog. So, hopefully, we can understand it. We'll just blur this out for the remaining scene. Let's go. Paano nangyari yan, Itay? Eh, tatawagin ko pa ba kayo kung alam ko? Diyos ko. O eh, Diyos mo na kung Diyos mo. Huwag mo na kilgili sa tenga ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Palagay ko alam ko na kung sino may kagagawa nito. Nay, bakit? Ida, paano ka nakabangon? Ang tali mo.
Minerva, tawagin mo si Ma'am Pepeng Albularyo. For those who don't know, ang albularyo is equivalent to a witch doctor who uses unorthodox methods to cure a person who is possessed. So, albularyo, yun ang tawag dito sa Pilipinas. Ang, ang gagawin, usually ginagawa nila ay nagtatawas. Ayun, para malaman kung anong nangyayari dun sa person. Okay, let's go. Agrarium et eresum proram sirapam lehindra agrarium et eresum agrarium et eresum proram sirapam agrarium et Nalondra. Agrarium. Taktam. Memoram. Ano ito? Ida, ano ba? Ida, ginagamot ka. Ang likot-likot mo. Bakit, Pepe? Ang anak mo ba siyang? Ang anak mo? Niloloko ba siya ng demonyo? Hindi ko siya kaya. Diyan na kayo. Sira rin pala yung uli niyan si Pepe. Parang sinong magaling. Katakot-takot ang orasyon ang ginawa. Pagkatapos siya rin ang natakot. Ida, magpahinga ka na. Ang mabuti pa, Basyong, sa doktor na lang natin dali si Ida. Huwag na sa mga albularyo. Bakit mo naman ginawa yon? Inip na kasi ako, ate. Kung ano-ano sinasabi niya. Tagal-tagal. Wala naman ako sakit, di ba, ate? Ewan ko. Iniisip ko, paano namatay ang aso ng tatay? Ang layo-layo naman ang pinakamalapit nating kapitbahay. Ang nanay nasa bayan kagabi. Kami nang itayan dito sa loob. Habang ikaw pala nandun sa labas. Saan ang galing ang dugo sa katawan mo? Wala ka naman sugat. Di ba, ate, ganun din naman ang tanong ko sa inyo? Sige, matulog ka na. Ate, tignan mo, wala na yung mga galos ko. Paano nangyari yun?
Ewan ko rin, ate. Basta pagising ko kanina, wala na eh. Yung mga pantal siguro pwede, pero yung mga galos, imposible. Nagtataka nga ako, ate. Kasi minsan nanaginip ako na para bang hinahabol ako ng mga hayop. Pagkatapos pagising ko, ang dami ko ng mga galos. Ate, sa tingin mo kaya totoo ang panaginip? Sobra lang sa tulog yan. Paano naman kasi, ate, wala akong magawa sa bahay eh. Kasi naman si Itay eh. Pinatigil pa ako sa pag-aaral. Ate, bakit palagi nalang mainit ang ulo sa akin ni Itay? Hindi naman nagagalit sa'yo ng itay eh. Natsitsyempohan mo lang sumpong niya. Siguro kaya siya ganun, ate, dahil sa lagi niya kasi sinisisi ang Diyos eh. Alam mo, mahirap kasi ang sakit ng itay eh. Gusto niya magtrabaho para kumita, pero hindi kaya ng katawan niya. Ate, kailan kaya ako makakapag-aral ulit? Kaya mo na ba? Oo, ate. Wala na naman akong sakit eh. Tigilan mo na yan. Tawagin mo na anak ko at makakain kayo. Ano ba? Hindi ko pa kumikilos yan. Hindi ko naman ginugulong pagkain mo. Bakit mo ba inaabala ang pagdadasal ko? Kumain na kayo. Basyong! Halika, dali! Dalian mo, Basyong! Basyong! Bakit? Bakit ba? Sida, Nawawala ang anak mo, Basyong! Diyos ko, nawawala si Ida! ang anak ko na naman nagagawa ng mga impaktong naman. Basyong, ano nangyayari sa anak mo? Bakit siya nagkakaganyan? Ida? Ida, anong ginagawa mo dyan? Halika na rito, bumaba ka na sa Diyos ko, tulungan mo pong anak ko. Tulungan mo po kami. Diyos ko, tulungan mo po kami. Tumigil ka! Tumigil ka! Totoo lahat ang sinasabi mo. Hindi tayo magkakaganito. Kung totoong nariyan lamang siya, hindi makakamkaman lupa natin na kinamkam ng sakim ng mga kabagay ko. Naintindihan ko. Sasaktan kita. Hindi lang ikaw. Basyong! Basyong, anong gagawin mo? Basyong! Wala na, Basyong! Natakot ka! Ano gagawin mo? Ayun siya, sa loob. Magandang gabi po, Father Galvez. Ako po si Minerva. Ay, tuloy ka anak. Maganda gabi naman. Tuloy, maupo ka. Kausap ko ang tsulusing mo. Sinabi ko sa kanya na aantayin kita bago ako umalis. Salamat po. Naikwento niya sa akin na lahat. Matutulungan niyo po ba kami, Father? Oo,
Sabot na makakaya ko. Salamat po. Maraming salamat po, Father. Minerva, sumasampalataya ka ba sa kapagyarihan ng Panginoon? Kristiyano po kami, Father. Huwag kang magdadamdam, anak, sa sasabihin ko sa iyo. Lalo na sa susunod na sasabihin ko. Kasing dami ng butil ng buhangin sa dagat ang nagsasabing sila'y sumasampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero hindi naman lahat ng mga butil na nabanggit ko sumasampalataya sa pamamagitan ng damdamin at gawa. Ang marami dyan sa salita lamang. Tama, Father. Tama. Maraming ganyan. Naintindihan mo ba sinasabi ko? Opo, Father. At kung saan naroroon ang kahinaan, ay doon nagsusumiksik ang kapangyarihan ng kadiliman. Tumalikod na ho sa Diyos ang tatay ko, Father. Ikaw, Gusto ko nga ho talagang tulungan ang kapatid ko. tutulungan kita para matulungan mo siya. Ikaw makapagpapaalis sa masamang espiritu ang lumulukob sa kanya. Ako ho? Oo, tutulungan kita. Pasahin mo, anak. Nariyan ang lahat ng dapat mangyari sa gagawin natin. Paano, anak? Maiwan muna kita sandali at oras na ng pagdarasal ko. Heyong haone hemo. Aram, akadam, amaadam. Sanctum, amam taka, amam sabab. Basyong? Ano yun? Sida! Ha? Naku, anak ko! Diyos ko, anak ko! Ida? Wag! Huwag mo hawakan! Basyong, wag mo nang itali ang anak natin! Utang na loob, Basyong! Wag mo nang itali si Ida!
hindi ka tumayo dyan. Akala ko may papatayin mo ko. Kanino ka hihingi ng lakas? Kanino ka hihingi ng tulong? May Diyos ka ba? Ako ang Diyos mo, Basyo. Ako! Kilalanin mo kung mabuti. Ako ang Diyos mo! Ida! Ang diablo. Diablo! Abas mo tayo, anak. Ihanda mo yung sarili. Ano mang mangyari sa akin alam mo na ang dapat mong gawin. Ano po? Pipiliting alisin ng diablo ang kusipio sa kamay mo. Huwag kang bibitiw sa hawak mo. Ang bibitaw ng tubig na ito maghihiwalay sa kanya at sa masamang espiritong yan. Pilitin mo masayaran ang kanyang katawan kahit sa patakman lamang. Ganun lang po. Hindi magiging madali yun. Wala ko tutulungan ninyo ako. Tutulungan kita, anak. Tutulungan kita. Pero ang mga sumusunod eh, dahil na lang nakasalalay sa lakas na iyong pananampalataya. Paghanda mo, anak, at maaaring hindi mo na makayanan ang pangatlong pagkikita namin ang masamang spirito niya. Nagsasayang lamang kayo ng panahon. Akin ang mga tao sa bahay na ito. Akin! At wala na kayong magagawa pa! Patuloy mo pagdarasal mo, anak. Pagpatuloy mo! Pagpatuloy mo! Kampon ng kadiliman, lisanin mo ang bahay na ito. Heum, haune, heimo. Heum, haune, heimo. Akin siya! Akin siya! Magiging aking kayong lahat! Patawarin mo po ako. Iligtas mo po ako, Diyos ko. Iligtas mo po aking pamilya, Diyos ko. Ida! Inay! Patawarin mo po ako. Bakit? Patawarin mo po ako, Diyos ko. Inay! Inay, tinungan niyo ako, Inay! Anak ko! Inay! Kayo maniwala sa kanya! Hindi siya si Ina! Hindi siya ang anak ninyo! Lumapit kayo sa puso! Ano kami ni Itay magkasal?
nawala yung dialogue, palitan ng music. May musical pa. Ending na siguro to. Okay. Alright. Yan po ang Loving New Yorcel the movie, which is the part of Akin ang Walang Diyos. So, kwento ko lang. Nung bata ako, takot na takot ako dito sa pelikulan to. Kasi sobrang nakakatakot. Na-trauma ako dito sa pelikulan to. Pero ngayon, as an adult, hindi na ako natatakot. And aside from that, medyo marami yatang cuts ang ginawa ng editor nito. But maganda ang pagkaka-enhance. Medyo luminaw ang mga eksena dito. Tapos, ano pa ba? Ayun. So, moral lesson dito is faith talaga ang liligtas sa atin. Faith on the true God. Okay. So, before we end this episode, hit the like and subscribe button and check out my digital products after this, at the end of this video. And follow me on my social media accounts, and please support us on Patreon. Thank you so much, and peace out.